Okay, so isa-isahin na natin yung ating mga observable indicator for school year 2024-2025 with features of practice na to, no? Para makuha natin yung highest possible score na 7. So it was based on DepEd Memo number 80 of 2022. Ulitin ko lang, no? Ito dapat yung susundin kung ipagpapatuloy. Okay, yung classroom observation ngayong taon. And sa case namin sa school namin, to be honest, hindi pa kami nagpapa-classroom observation kasi wala pa naman talagang bagong guidelines at hindi pa malinaw kung ito na talaga yung susundin. Pero kasi, kaya ginawa ko tong video na to dahil merong mga nagme-message sa akin at the same time nagko-comment dun sa ibang videos na baka pwede ko daw pahapyawan itong classroom observation tool for 2024-2025. Kasi nga, sa ibang school, kahit wala pang guidelines, nagpapa-observe na sila or nagkakandak na ng observation. Tapos, ito yung ginagawang basis or ginagamit na basis. Okay, so, kaya i-share ko lang, no? Pero hindi ko sinasabing ito na ito yung gagamitin. Walang ganon. Kumbaga, pinagbigyan ko lang din yung mga nagko-comment, no? So, ano ba tong laman nitong classroom observation tool for school year 2024-2025? Kaya wag niyo akong i-bash kung ba't ako nagdi-discuss nitong video na to, no? So, para lang ito dun sa mga, pwede sa mga applicants din. And then, yun nga, yung may classroom observation na ngayong taon sa ibang school na ito yung ginagawang basis. Okay? Alright, so, meron tayo ditong 8 na observable indicator na naidi-discuss. Isa-isahin natin later on. No? Pero ito muna yung 8 to sum it up. Number 1, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Use effective verbal and nonverbal classroom communication strategies to support learner understanding, participation, engagement, and achievement. Maintain supportive learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate in continued learning. Applied a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learners to work productively by assuming responsibility for their own learning. Designed, adopted, and implemented teaching strategies that are responsive to learners with disabilities, giftedness, and talents. Planned and delivered teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, including geographic isolation, chronic illness, displacement due to armed conflict, urban resettlement, or disasters, child abuse, and child labor practices. Okay, so ito yung 8 observable indicator. Actually, yung tinignan ko siya and yung pinag-aaralan ko siya, medyo mahirap din tong observable indicator na to, no, sa atin. Unlike dun sa mga naunang indicators na ginamit natin sa mga previous years. So, tingnan natin, no? Ito naman mga i-share ko rin ay based dun din sa laman nitong DepEd Memo, no? Hindi naman tayo lalayo dun and magbibigay lang din tayo ng mga examples kung paano natin siya i-apply sa ating pagtuturo sa classroom. Okay, so simulan natin dun sa una. Applied knowledge of content within and across curriculum teaching area. So, kailan natin to gagamitin sa observation? From 1st to 4th quarter. Ulitin ko lang, gagamitin siya sa observation kung ito yung gagamitin ngayong school year. Kung ito yung magiging basis ng observation, dapat itong makita from 1st to 4th quarter. Okay, so to get the highest possible score, of course, na 7, ito yung features of practice na dapat taglayin ni teacher. Okay, so para makuha mo yung highest possible score na 7, lahat naman siguro tayo ang aim ay maka 7, no? The teacher applies extensive knowledge of content beyond his or her area of specialization. The teacher motivates learner to investigate. The teacher cites intra and interdisciplinary content relationship. The teacher shows expertise in the content and uses appropriate pedagogy in delivering the lesson. Okay, number 1 criteria, of course, dito is the mastery of the subject matter. Of course, alam ko naman na tayo mga teacher, kung field of specialization natin yung tinuturo natin, master na natin yan. So, importante siya dito sa objective number 1 or indicator number 1.
And of course, align syempre yung mga activities na pinapagawa natin dun sa subject matter natin and learning outcomes. And of course, dito na rin papasok yung integration within and across. So, dun sa mga previous video ko, di ba nabanggit natin na kapag nag-i-integrate tayo within and across, meron tayong 4 na sinusunod. The intradisciplinary, the interdisciplinary, the multidisciplinary, and the transdisciplinary. So yun yung 4 na way para makapag-integrate tayo. The first one is the intra, of course, within iyon. So kung Filipino subject ka, i-integrate mo rin siya sa Filipino subject na somewhat related dun sa competency mo. And then kapag sinabi naman nating interdisciplinary, is na-integrate mo naman siya sa ibang subject. Like for example, Filipino 2, Araling Panlipunan, kasi nag-cite ka rin ng mga history, depende sa text na dinidiscuss mo, baka may background history siya na maire-relate mo yung competency ng Araling Panlipunan. And then, of course, the multidisciplinary, hindi lang isang subject, kundi maraming subject yung na-integrate mo. And then, pang-4, yung transdisciplinary, ito naman yung highest form ng integration na real life na or yung mga experiences ng mga bata yung nare-relate mo dun sa discussion mo. So, yun yung 4 na way para tayo ay makapag-integrate. Okay, so sapat na ba siya para makuha mo yung highest possible score na 7? Hindi pa, no? So, para mapatunayan mo na nakapag-integrate ka, of course, kailangan mo kasi dyan ng MOVs. Diba? Lagi naman yun yung ginagamit natin. So, sa lesson plan, kapag nag-integrate ka ng subject, you have to put the competencies or yung objectives kung saan mo in-integrate na subject, yung content or subject matter na ituturo mo sa araw na yon. So, kailangan naka-highlight siya na ito yung mga competencies na ginamit mo. Para mapatunayan na talagang nag-integrate ka, hindi lang yung porket gumamit ka ng graph or gumamit ka ng discovery or whatsoever na i-define mo lang na may science kang ginamit, may math kang ginamit, sapat na yon. So, importanteng maglakip tayo ng competency, no? I-highlight natin doon sa lesson plan natin na nag-integrate tayo through putting competencies, no? Kailangan mailagay mo doon yung mga competencies. So, yun yung number 1 natin. Yung apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, from 1st to 4th quarter, sana siya kung ito yung gagamitin. Okay, the second one, of course, itong 1 and 2 talagang medyo gasgas na sa atin, no? Every year, talagang kasama to. Use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So, 1st to 4th quarter din sana ito gagamitin or dapat ma-observe sa ating classroom observation. So, ano ba yung sinasabi natin dito sa number 2? So, ito yung features of practice niya. So, the teacher employs activities that enhance and support learners' higher level of literacy or numeracy skills as significant part of his or instruction. So, ito yung sinasabi natin, meron tayo kasi talagang tinatawag na critical numeracy and critical literacy. Kapag tayo ay nagpabasa lang, of course, may literacy doon. Kapag tayo ay gumamit ng mga stat, graphs, bilang, plus, ganyan, may numeracy doon. So, saan papasok yung critical numeracy at critical literacy? Kapag yung mga ginagamit na natin na activities ay na-enhance na yung skills ng mga bata. Malalim na pag-enhance talagang critical, yung natawag natin. Hindi porket nagpabasa ka, meron ka na agad critical literacy doon. Nagpa-plus ka, meron na agad critical numeracy doon. Hindi. So, dapat, anong kinalaman ng activity na yon doon sa subject matter mo and paano siya nagkakaugnay. So, like for example, kung gagamit ka ng stat, halimbawa, ang topic mo sa AP ay kahirapan, halimbawa lang to, no? Tapos gumamit ka ng ng statistics na nakuha mo sa isang primary source na ito yung bilang ng population na sobrang hirap sa Pilipinas or ito yung bilang ng dami or percentage ng hirap sa Pilipinas or nakakaranas ng paghihirap. So, hindi sapat na pinakita mo lang yon. Kailangan masuri yun mabuti ng mga bata. Ano kayang ini-imply ng data na sobrang taas ng percentage ng kahirapan sa bansa? So, dapat ma-imply ng mga bata ano kaya yung possible positive or negative effect nun kapag sobrang taas ng percentage ng kahirapan sa bansa. Ano naman pwedeng i-imply kapag
mababa naman yung percentage ng kahirapan sa bansa. So doon, nag-iisip na yung mga bata, no? Nag-i-imply na sila or nagbibigay na sila ng reasons nila ng kung bakit mababa or mataas yung percentage, anong meaning nun? Okay? So, meron ng critical numeracy. Hindi ka na lang basta nag-present lang ng statistics na talagang mataas yung kahirapan. So, dapat mag-inject din tayo ng mga higher order questions na susupport or mag-guide para mas mapalalim yung discussion. And of course, yung integration mo ng numeracy, literacy. So, ganun siya, no? Hindi sapat na gumamit lang tayo ng pagpapabasa or ng math. Okay? So, dapat ma-integrate natin siya at yung bata mismo yung kikilos or gagawa para ma-enhance yung skills nila through that activity or through that specific activity. Okay? So, kailangan may kalakip laging guide questions doon sa mga activity na pinapagawa natin. Talagang hindi siya mababaliwala na nag-stat ka lang, nagpabasa ka lang. Okay? So, yun yung number 2. Okay, so sa number 3 naman, ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. So ito naman ay dapat maipakita sa third quarter rather, kung ito yung gagamitin sana ngayong taon. Okay, so ito yung features of practice. The teacher models the positive use of ICT to learners in all ICT-based learning activities. The teacher demonstrates responsible use of online and multimedia platforms by applying digital etiquette and responsible social interaction. The teacher addresses issues such as plagiarism, cyberbullying, copyright, and/or takes precaution in sharing sensitive information in the use of ICT-based learning materials and/or activities. Of course, so dito, para makuha natin yung highest possible score na 7, of course, gumamit si teacher ng ICT integration or nag-integrate siya ng ICT. And number 2, kapag tayo ay nag-integrate ng ICT sa ating pagtuturo, kailangan magbigay muna tayo ng netiquette or mga etiquette or ways sa tamang paggamit nito. Okay? Hindi lang basta ipe-present lang natin. Halimbawa, gagamit tayo ng Kahoot. So, ibigay mo muna yung rules and regulation mo sa paggamit ng Kahoot and para saan ba yung Kahoot na yon, para well-informed yung mga bata kung paano gamitin yun at kung paano yung tamang paggamit nun. Another example, for example, ay gagawa na sila ng research, magsa-search sila, and yung integration ng ICT doon ay through searching sa Google Scholar or something. That ma-discuss mo muna paano ba tayo mag-navigate ng Google Scholar or paano ba tayo maghahanap ng mga sources online na hindi tayo nagpe-plagiarize. So, kailangan ma-discuss mo muna yung mga proper ways sa pag-harvest ng mga related literature and studies, kung gagamit man sila ng computer or kung magsa-search man sila in a specific website. Okay? So, yun yung sinasabi dito, no? Pwede po ba yung paggamit ng mga PowerPoint, etc., games? Yes, pwede yun. Basta masabi mo lang yung tamang rules sa paggamit din nun. So, meron ka rin munang mga rules and regulations sa paggamit nun. And, if I'm not mistaken, isa rin kasi sa na-share sa akin ng mentor ko before, yung sa ICT integration, maganda rin na parang may sarili kang video na ikaw mismo yung gumawa. Pwede rin siyang maging example na ICT integration. Parang, for example, vlogs mo, shinare mo sa mga bata. Pero maglagay ka lang din doon ng paalala, no, kung para saan ba yung videos mo na yon, tungkol saan ba yon, para inform din yung mga bata kung ano yung content nun. So yun, pwede siyang ICT integration. Mas okay siya kasi sariling gawa mo talaga. And other materials din, yung online learning materials na sarili mong gawa, pwede mo rin siyang gamitin dito sa ICT integration. And of course, kung ako yung mag-rate or kung sino man yung mentor, of course, ma-appreciate yun kasi sariling gawa mo yun. Okay, next. Use effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support learner understanding, participation, engagement, and achievement. So ito ay dapat makita sana kung itutuloy nga first and third quarter. Okay, so the teacher uses a variety of verbal and non-verbal communication strategies to create a learning environment that provides opportunities for inquiry and involvement of learners individually and in groups. The teacher established classroom practices which promote open communication between the teacher and learners and among the learners and their peers. So dito binibigyan kasi natin ng pagkakataon na ang bawat mag-aaral ay magsalita or makapagbahagi.
So, paano ba natin yun gagawin? Of course, kailangan natin mag-imply ng mga strategies na nagpapakita ng maximum participation din sa mga bata. Mga oral activities, recitations, and other ways na makakapagsalita sila. And most of the time, dapat ma-encourage din natin yung mga bata na mag-share and mag-ask ng question. Doon kasi makikita rin natin yung curiosity at the same time kung talagang engaging yung mga activities na ginagawa natin. Itong use of verbal and non-verbal classroom communication, hindi lang naman ito yung mga oral activity na pinapagawa din natin. Importante rin yung mga gestures na ginagamit natin, eye contact kapag tayo ay nagtuturo sa mga bata, yan. So, yung conviction natin lagi sa pagdidiscuss, nakakatulong din kasi yung mga non-verbal communication na yon, no? Yung pangakumpas natin, kung paano natin ine-execute yung mga dinidiscuss natin. And sabi ko nga, based dito sa features of practice, open yung communication, hindi takot yung mga batang magtanong. Hindi yung ikaw yung tipo ng teacher na wala na magtatanong ha, inulit ko na yan, diniscuss ko na yan, dapat alam nyo na yan. Hindi ganun, no? So, hanggat may batang naiiwan, kailangan natin talagang kausapin or bigyan ng chance talagang matutuhan, no? Pwede rin dito pumasok yung pagtatanong natin ng mga questions sa mga bata. So, involved pa rin naman dito yung communications ng mga bata, no? So, kapag hindi nila naintindihan, i-address natin ng maayos. Kasi nga, sabi dito sa features of practice natin, the teacher establishes classroom practices which promote open communication between the teacher and the learners and among learners and their peers. So, dapat yun yung ma-promote natin sa loob ng classroom. Yung open communication na hindi takot yung mga batang mag-share sa mga classmates nila and of course sa classroom. Okay? Alright, so next tayo, number 5, maintain supportive learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate in continued learning. So, dapat ito ay makita rin natin sa first and third quarter. So, anong sabi dito sa features of practice? The teacher construct carefully structured groups in which learners are engaged in learning experiences that clearly reflects all elements of cooperative learning. The teacher provides complex tasks in which all learners share the authority of setting goals, assessing learning, and facilitating learning. So, dito naman, gagamit pa rin, of course, si teacher ng mga strategies, especially yung mga group activities na makakapag-collaborate or makakapag-share yung mga bata. Dapat ba maramihan lagi or pag group activities ba talaga ang kailangan? Pwede rin dito yung by partners. Kumbaga parang body-body. Kasi kapag meron tayong group activities, totoo naman no na nakakapag-share talaga yung mga bata. Yung mga batang mahihiyain, talagang nakakapag-share sila kapag naka-group activities or by partners. So, dito, walang batang naiiwan. Kasi alam naman natin na yung collaboration or mga group activities is an effective strategies talaga para makuha mo yung attention ng mga bata para makapag-share sila and of course para makapag-perform sila na tulong-tulong at sama-sama. Yun naman yung lagi nating gustong ipagawa sa mga bata. Pero as a teacher, kailangan natin ma-assure na yung mga activities na binibigay natin ay talagang makakapag-enhance din ng critical and creative thinking ng mga bata. At align pa rin dun sa ating objectives or learning outcomes na kailangan na ma-attain no, sa araw na yon dun sa ating subject matter. So, dito sa objective or indicators na to, simple lang, no? Binibigyan lang natin ng pagkakataon pa rin yung mga bata na mag-participate, pwedeng through group activities, through by pairs, yan, para makapag-share ng kanilang learnings doon sa mga topic na dinidiscuss natin. Okay, number 6, apply a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learner to work productively by assuming responsibility for their own learning. Ito yung features of practice natin. The teacher consistently applies strategies which are well aligned with the learner's individual and group learning needs and motivates them to work productively and be responsible for their own learning.
The teacher is able to create a learning environments that sustains learner active engagement and self-motivation. So dito na papasok no yung kapag ba tayo ay nagdadala ng strategies sa classroom or ng mga activities sa classroom, sapat na ba itong strategies na to or activities na to sa lahat ng learners? So, hindi ganon. So, ang sinasabi lang dito, dapat yung mga activities na pinapagawa natin ay into needs din ng mga bata or interest din ng mga bata. So, pwede tayong maglagay or gumamit ng mga strategies na makaka-relate sila, kung ano yung trending, yan. Halimbawa, yung simpleng Twitter lang, tapos gusto mo na simpleng writing lang naman yung ipapagawa sa mga bata or generalization lang na natutuhan nila. Or pwedeng magbibigay lang sila ng certain idea sa isang paksa or topic na pinag-uusapan. Pwede mong gamitin yung hashtag, i-tweet mo. Something like that na 'di ba yung Twitter talagang siya ginagamit ngayon ng mga bata. So parang into sila dun sa mga activities na ginagawa mo. Kasi sabi nga dito, apply a range of successful strategies that maintain learning environment that motivates learner to work productively by assuming responsibility for their own learning. Minsan kasi talagang kailangan lang natin makuha yung interest at kiliti ng mga bata. So, napaka-importante ng mga ina-apply nating strategies para makuha yun, no? So, makakatulong yung mga trending activities na makaka-relate yung mga bata. Next. Design, adopt, and implement teaching strategies that are responsive to learners with disabilities, giftedness, and talents. So, parehas sila ng features of practice nitong indicator number 8, itong 7 and 8. Plan and deliver teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, including geographic isolation, chronic illness, displacement through armed conflict, urban resettlement, or disasters, child abuse, and child labor practices. So, parehas itong may kita sa second and fourth quarter sana. So, yung yung magiging basis, no? So, anong sabi ba dito sa features of practice? The teacher employs extensive repertoire of strategies to create a learner-centered environment that addresses the learning needs of the individual and the group of learners with special educational needs. The teacher demonstrates an expanded understanding of the educability of individual learners. The teacher's instructional strategies respond to individual and group of learners' background, thus creating an environment where learners feel equally involved. So, bilang nagsasalita dito, naka-experience na rin naman ako ng mga learners na ganito, no? And especially ngayon, no? So, ano ba yung dapat nating gawin? First of all, kailangan muna natin mag-search. Ano ba yung mga activities or strategies na suited sa ating mga learners with disabilities or learners with special needs? Kasi hindi natin pwedeng maiparamdam sa kanila na hindi sila kabilang sa classroom. Kasi ang una nating binibigyang tuon dito is yung inclusive education. Yung mafe-feel nila na kasama sila or kabilang sila sa classroom. So, pangalawa, syempre, kailangan muna nating ma-diagnose yung needs ng mga bata. Ano ba yung mga interest nila? Ano ba yung mga pangangailangan nila? So medyo, sabi ko nga kanina, no, medyo mabibigat tong mga criteria na nandito kasi kailangan natin i-consider yung needs and interest ng mga bata. So, isa sa strategy na ginawa ko, first day pa lang ng klase, yung first week pa lang, na-share ko rin yun doon sa vlog ko, yung kauna-unang kong vlog nung back to school, is what I want my teacher knew about me. So, nakalagay na doon yung ano ba yung talents nila, what makes them happy, ano ba yung mga gusto nila, or something na related naman doon sa classroom area lang, no? Okay, so sa pamamagitan noon, madali na sa ating para mga teacher. Hindi naman madali, kasi challenging talaga tong part na to, itong 7 and 8, no? Challenging talaga siya, especially sa may mga educational needs. So, dito, kailangan makonsider natin yung strength and weaknesses, yung needs ng mga bata and interest. So, makakatulong yung first strategy nga na binanggit ko na yon. And of course, pag-aralan natin, hindi kasi tayo pwede mag-employ agad ng strategies na alam nating hindi naman tayo nag-diagnose ng needs talaga nila. Hindi natin inalam yung pangangailangan nila. And based sa mga nababasa ko, makakatulong din yung mga group activity. And of course, yung localization. Kumbaga, inilalapit mo yung environment na meron yung bata.
no? Sa simpleng pagtuturo ng pang-uri, let's say, pang-uri, na-localize mo na siya doon sa area kung saan malapit yung mga bata. Kung saan sila familiar. For example, pang-uri. Tapos dun sa pang-uri na yun, yung naging motivation mo is parang may pinadalang kaholaman si Mayor, naglalaman yun ng mga products sa Antipolo. Let's say sa Antipolo. And then para lumabas yung pang-uri, tatawag ka ng mga learners na gagamit ng kanilang senses. Pwedeng pang-amoy lang, pandama lang, na hindi sinasabi kung ano yung laman ng kahon na yun, pero inilalarawan lang nila sa mga bata or sa mga classmate nila. So maganda siyang activity kasi yung product na yun, malapit sa kanila or kilala nila kung saan man sila nakatira, diba? So yun. Tapos nagamit din yung senses. Na kahit learners with giftedness ko or with disabilities, pwede mong magamit kung ano yung available or kung ano yung kakayanan na meron ka. So, yun yung sinasabi sa atin dito ng indicator 7 and 8, no? So, kailangan nating makonsider yung educational needs, special educational needs ng ating mga learners. So, yun yung ilan lang naman sa strategies na maibabahagi ko. So, pero marami pang iba. So, kailangan talaga nating maghanap or mag-search. Sabi ko nga sa inyo, sobrang hirap nitong mga indicator na to. Kaya buti na lang, mukhang hindi naman ito yung gagamitin. Sana, hindi ito. Pero sa mga gumagamit na nito ngayon, so ito lang naman yung ma-share at maitutulong ko sa inyo. Sana ay nakatulong naman ako kahit papano sa kung ano man yung magiging plans nyo for your classroom observation ngayong taon. Yun lamang. Ayan, sana ay may na-share naman ako kahit papaano sa inyo. Thank you so much. Thank you for listening.